Amen. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 3, day 2. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Matthew 11:29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest for your souls. So dito i-highlights natin yung word na learn from me. Matuto tayo mula sa Panginoon. So bilang mga Kristiyano, dapat yung life natin, minamatch natin sa buhay ng Panginoon. Kaya siya mismo sinabi niya, matuto kayo mula sa akin. Amen. John 6:57. As the living Father has sent me, and I live because of the Father, so he who eats me, he also shall live because of me. So maganda din to. Dito, diretsong sinabi ng Panginoon, I live because of the Father. Siya ay nabubuhay dahil sa Ama. Napaka-absolute ng kanyang buhay dahil sa Ama. At sinabi din naman niya, he who eats me, he also shall live because of me. Nang ibig sabihin, dapat tularan natin ang pamumuhay ng Panginoon. Ano bang pamumuhay ng Panginoon? Because of the Father. Ano naman dapat ang pamumuhay natin? Because of Him. Anong paraan natin? Kainin siya. Okay, so magbabasa na ako mga kapatid. The reality in Jesus is the real situation of the life of Jesus, as recorded in the four Gospels. In the godless walk of the Gentiles, the fallen people, there is vanity. But in the godly life of Jesus, there is truth, reality. Jesus lived a life in which he did everything in God, with God, and for God. God was his living, and he was one with God. This is what it meant by the reality is in Jesus. We, the believers who are regenerated with Christ as our life and our thoughts in Him, learns from Him as the reality is in Jesus. So kung natatandaan nyo, kahapon yung verse na binanggit sa atin, yung Ephesians 4:20-21. No, binanggit dito na learn Christ. Matuto tayo kay Kristo. At ito ay tumutugma o nagpapakita na upang matuto tayo, dapat napapakinggan natin siya at dapat hinahayaan natin siyang turuan tayo. So yun yung sabi. At sinasabi sa atin, sa ating pagtuto tungkol kay Kristo, ang realidad ay si Jesus. Ang realidad ay si Jesus. So ano bang ibig sabihin ng ang realidad ay si Jesus? So dito, sa binasa natin ngayon, malinaw na pinapakita sa atin, ang realidad na kay Jesus ay tumutukoy sa pamumuhay ni Jesus nung siya ay naririto pa sa lupa at ito na itala sa 4 na ebanghelyo. So yan. So kung babasahin mo ang 4 na ebanghelyo, makikita mo ang kanyang uri ng pamumuhay. Yan ang realidad ng kanyang pamumuhay. So yun yung sinabi. So ibig sabihin nito, nung ang Panginoong Jesus ay nandito pa sa lupa, hindi siya nabuhay sa kanyang pantaong buhay. Ang ipinamuhay niya ay ang Ama. Nabuhay siya sa Diyos. Ang Diyos ang kanyang pinamuhay at siya ay kumpletong nakipag-isa sa Diyos. At ang Diyos ay lagi niyang kasama. At lahat ng ginagawa niya ay sa pamamagitan ng Diyos.
Ito yung realidad na binabanggit dito. Ang kanyang pamumuhay na kung saan ang kanyang binuhay ay ang Diyos mismo. Nakipag-isa siya sa Diyos at hindi siya nabuhay. Hindi siya nabuhay sa kanyang humanity. So, yan ang ibig sabihin ng ang realidad ay na kay Jesus. So, yan ay tumutukoy sa kanyang buong pamumuhay sa loob ng 33 and a half years. Kaya sinasabi sa atin doon sa verse, siya ay nabubuhay dahil sa Ama. At ito ang ang sinasabi sa atin. Learn Christ. Learn Christ. Okay, na ang ibig sabihin, dapat ang ating pagkatuto sa Panginoon ay umabot sa kanyang pamumuhay na tinatawag na realidad. So yan yung yan yung simula sa medyo malalalim itong term na ito. Kaya kailangan sundan nyo na malinaw din yung kaisipan natin. So today's reading na ako. When we believe in the Lord Jesus and we're saved, God put us into Christ as the mold. This mold is the life of Jesus recorded in the 4 Gospels, a life absolutely according to reality, truth. Truth is the shining of light, the expression of light. Since God is light, truth is the expression of God. Every aspect of the life of Jesus recorded in the Gospels is the expression of God. Nagpa-progress yung ating pananaw. So, sinasabi dito, okay, yung pamumuhay ng Panginoon, ang tawag sa kanya ay realidad. Ang kanyang pamumuhay ay tinatawag na realidad. So, ano ba uri ng pamumuhay, Lord, meron ka, sasabihin sa'yo ng Panginoon, realidad. At yung realidad, yan ay isang pamumuhay na ang kanya ibinubuhay ay ang Diyos mismo. So, yan, medyo madali natin maintindihan. Okay. At itong pamumuhay ng Panginoon na tinatawag natin realidad ay naging isang hulmahan, molde, na kung saan dyan tayo nilagay ng Panginoon o ng Diyos. O nung nasave ka, nilagay ka dyan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka na tinanong gusto mo ba o ayaw mo. Nilagay ka sa isang hulmahan na tumutukoy sa pamumuhay ng Panginoon nung siya ay naririto pa sa lupa na naitala sa 4 na ebanghelyo. So, ano bang pamumuhay yan? Ang tawag dyan ay realidad. Tapos yung realidad, okay, ay pareho siya ng salitang katotohanan. Kaya, magkapareho yan. Sa Biblia, pag sinabing truth, yan ay reality. Pag sinabing reality, yan ay truth. So, ang tanong, ano ba ang truth? Ano ba ang realidad? So, dito, sinasabi sa atin na ang truth o realidad ay liwanag. Liwanag yan. At itong liwanag na ito ay ang Diyos mismo. So, ibig sabihin, ang liwanag ay kahayagan ng Diyos. At yan ang realidad at yan ang truth. Amen. So, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang Panginoon, nang siya ay nabuhay dito sa lupa, inihayag niya ang Diyos bilang kanyang liwanag. At yan ay ang kanyang realidad. Yan ang pamumuhay niya. Yan ang realidad. So alam niyo kasi ang Diyos ay liwanag. So sa Biblia, unang-unang binanggit kung ano ang Diyos ay liwanag. At ito ang pinakamataas na karanasan na dapat maabot natin. Maabot natin ang karanasan na kung saan ang Diyos ay liwanag. At mula dyan, magkakaroon ka ng kahayagan ng Diyos. Siyempre, ang tuon ng pamumuhay natin ay ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo. Kung nakikipag-isa ka sa Diyos, siya ang nagiging pamumuhay mo.
Siya ang inaasahan mo sa lahat ng bagay. Siya ang number one mo. Tuloy-tuloy ang salamuha mo sa Diyos. Ang ibig sabihin niyan, ikaw ay nabubuhay sa liwanag. Lahat ng bagay malinaw sa iyo. Wala ka sa kadiliman. Ang linaw ng lahat ng bagay sa buhay mo. At ang bunga nito ay ang kahayagan ng Diyos. So mga kapatid, dapat mabuhay tayo sa liwanag. Paano mo malalaman na ikaw ay kaisa ng Panginoon? Dapat may liwanag ka sa buhay mo. Lahat ng bagay nakahantad sa iyo. Nakikita mo, naiintindihan mo. Wala kang kadiliman, maski ang sarili natin. No, sa pamamagitan ng liwanag, nakikita mo. Kaya ngayong buhay ng isang Kristiyano, pag may liwanag, madali siyang sumulong. Kasi nakikita niya lahat eh. Kadalasan, no, ang buhay natin, pag tayo ay nasa liwanag, malinis, at banal, at dalisay ang buhay mo. Kasi may liwanag eh. Wala kang kadiliman eh. No, at kung may nakita ka sa pamamagitan ng liwanag, na hindi tugma sa Panginoon, madali mo natutuos. Humihingi ka ng tawad, hinihingi mo ang kanyang paglilinis, pagpapadalisay, kasi may liwanag ka eh. Yan ang kagandahan ng liwanag. Nagiging dalisay tayo palagi sa Panginoon. Di ba? Kasi pag wala kang liwanag, ang dilim. Paano mo lilinisin ang sarili mo kung wala kang liwanag? Di ba kung maglilinis ka ng bahay, importante ang liwanag. Paano ka magwawalis kung walang liwanag? Paano mo makikita yung mga dumi? Kaya minsan may mga tao na walang liwanag. Walang liwanag. Go ng go sa kadiliman. At kung minsan, sa buhay eklesiya, yung mga tao na walang liwanag, hindi nagiging blessing. Hindi ka maging blessing pag wala kang liwanag. Sapagkat kapag wala kang liwanag, wala ring buhay na naihahain. Kaya importante yung liwanag. Hindi naman kailangan sa church life na super active ka. Super active ka nga. Wala ka naman liwanag. Ang iyong pagsasalita, ang iyong ugali, ang iyong pamamaraan, wala sa liwanag. Ano mangyayari? Magiging problema ka ng eklesiya. Ay nako. Kaya ang unang aspekto ng ating karanasan sa Diyos, kung totoong ikaw ay kaisa ng Diyos, ay ang liwanag. Yan ay kahayagan ng Diyos at yan ay ang katotohanan at realidad na makikita sa buhay ng Panginoon. Kaya hinulma tayo dyan upang tayo ay maging katulad ng Panginoon sa kanyang pamumuhay. So mga kapatid, asan na ba ako? Okay, so ito. This expression of God is the shining of light. Hence, it is the truth, the reality. This life of Jesus, according to reality, is the pattern in which God has placed us. In this pattern, we have learned Christ as the reality is in Jesus. This means that we have learned Christ according to the reality shown in the Gospels. That is according to the life of the Lord Jesus, which were wholly according to God's reality, truth. This life is the shining of light. The shining of the light is truth. And truth is the expression of God. Amen. So, ang liwanag ay ang kahayagan ng Diyos. At ang liwanag ay ang realidad. Ang realidad o katotohanan. At ang realidad dito ay tumutukoy sa pamumuhay ng Panginoon nung nandito pa siya sa lupa, na kung saan ipinamuhay niya ang Diyos sa kanyang pantaong pamumuhay. At ito ang gusto ng Diyos na matutuhan natin. Gusto mo ba matuto? Gusto mo ba matuto? Kailangan makita mo ang pamumuhay ng Panginoon.
Kaya importante rin na binabasa natin yung four Gospels upang mula dyan, makita natin anong uri ng pamumuhay, ang pamumuhay ng Diyos. Pero kung tutusin, yan naman ay nakasummarize sa isang uri ng pamumuhay. Yan ay ang pamumuhay na kung saan siya ay nabubuhay dahil sa Ama. Kung hindi ang Ama, hindi niya gagawin. Ibig sabihin, hindi niya i-decide yan. Pag pinag-aralan mong buhay ng Panginoon, lahat ng ginagawa niya ay mga bagay na ayon sa Diyos, gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos. Di ba? Ano ba, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang crucifixion na dinaanan ng Panginoon ay ayon sa Diyos. Iyan ang pinakamatinding gawain na isinagawa niya. Pero hindi dahil gusto niya yan o ayaw niya. Kundi yan ang kalooban ng Diyos. Kaya bago siya na-crucify, di ba, nanalangin muna siya. Dahil nanalangin siya, dahil takot ba siya sa krus? Dahil naghahanap siya ng way para maiwasan niya yan? Hindi. Nung nanalangin ng Panginoon, bago siya napako sa krus, tiniyak niya na ito ay will ng Ama. Hindi dahil takot siya dyan, kundi gusto niyang siguraduhin na ito ay will ng Diyos. At ang kanyang attitude, iisa lang, will mo ba to? O hindi? Hindi niya iniisip na, ang hirap tong krus, masakit to. Hindi basta-basta to, mabigat to. Hindi, wala siyang ganyang konsepto. Kaya ang siniguro lang niya, gusto mo ba to? Will mo ba to? Kaya tayo ay natututo. Ito ay isang pagkatuto mula sa pamumuhay ng Panginoon. Alam mo tayo, ang pamumuhay natin, dapat isang pamumuhay na katulad ng Panginoon. Di ba? Asan ba ang Diyos? Ang Diyos ay nakikristo. Si Kristo ang pagsasakatawan ng Diyos. Si Kristo ay Espiritu. Ibig sabihin, nasa atin siya ngayon. Dapat mabuhay tayo ng kaisa ng Espiritu ngayon. Dapat ang ginagawa natin ay will, kalooban ng Espiritu. Ang dami mong ginagawa, dapat yan ay ikonsulta mo kung yan ay will. Alam mo, kung gusto mo mag-abroad, maraming tao ngayon gusto mag-abroad. Bakit mo gagawin yan? Sasabihin, Brother Danny, mas malaki ang kita sa abroad. Oo, tama. Di ba? Brother, kailangan namin to eh. Oo, tama. Brother, may church life din naman dun eh. Oo, pwede. Madaming dahilan. Pero dapat isa lang. Brother, will ito ng Panginoon. Sigurado na ako. Go. Will pala ng Panginoon yan eh. So, dapat ganun. Hindi kung ano-ano. O, pwede. Yung mga young people, di ba, pagka-graduate ng high school, kukuha ng isang course. Bakit mo kukunin yung course na yan? Bakit mo siya napili? Brother, bagay ito sa akin eh. Ito yung pangarap ko. Ito yung gusto ko. Mali. Minsan pati magulang, namimili ng course para sa anak nila. Di ba? Mali. Dapat yan ang will ng Panginoon. Ganyang katindi, ganyang ka-stricto ang buhay ng Panginoon. Dapat ganyan din tayo. Kasi sinabi, learn. Learn Christ. Okay? The reality is in Jesus. So ito ang pinakitang pamumuhay ng Panginoon. Dapat makita natin yan. Subalit, tayo ay na-regenerate ng mga tao. May buhay tayo at kalikasan ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng gayahin ng Panginoon sa panlabas. Dapat ito ay maisagawa natin sa pamamagitan ng realidad. Kaya napakahalaga yung realidad dito. So, ano ba yung realidad? Ano ba yung realidad? The reality is in Jesus. So, dapat yung buhay mo ay realidad. Of course, sinabi natin kanina na ang realidad ay liwanag.
ang realidad ay kahayagan ng Diyos. Pero kailangan very practical tayo kung ano ang realidad. So, noon nandito pa ang Panginoon sa lupa, may mga salitang mahalagang sinabi niya. Sabi ng Panginoon, ako ang buhay. Oo, so tama naman, siya ang buhay. Gusto mo ng buhay? Dapat siya. Sinabi niya na, ako ang liwanag. So, gusto mo ng liwanag, pumunta ka sa kanya. Liwanag. Sabi niya, ako ang way, daan. Gusto mo ng daan? So, siya ang daan. At sinabi rin niya, siya ang katotohanan. Sinabi ng Panginoon. Na ang ibig sabihin, ang realidad o katotohanan, siya mismo. Kung hindi siya, hindi truth yan. Hindi yan reality. Kasi hindi siya eh. Yung mga iba, ang akala nila, pag truth, yung mga bagay na totoo, hindi kasi nungalingan. O yung iba naman, pag truth, dapat biblical. Biblical, dapat. Pag hindi biblical, hindi truth. Medyo okay, pero hindi pa din. Kung hindi si Christ, hindi truth. Amen. Pwede biblical. Pwede biblical yung sinasabi mo, tinuturo mo. Pero, spirito ba yan? Si Kristo ba yan? Pag hindi, hindi truth yan. Pwede totoo. Totoo yung sinasabi mo. Pero kung hindi si Christ, totoo lang yan, pero hindi truth yan. Alam mo, yung mga balita, may totoo, may peke. Pero kung totoo yung balita, totoo siya, truth siya in a sense, pero hindi si Christ. Kung wala si Kristo, siya mismo, hindi truth. So yun yung pinakamataas na kahulugan ng katotohanan na dapat makita natin. Dapat si Kristo yan bilang espiritu. At ang pinakamataas na kahayagan niya ay ang liwanag. Kung si Kristo yan, meron kang liwanag. Pero kung totoo yan, biblical yan, wala kang nararamdaman ng liwanag. Doktrina yan. Okay, so medyo napahaba tayo. Amen. So ito, therefore in the life of Jesus, there is the truth, reality, the essence of the pattern set up by the Lord Jesus is reality. O binanggit yung essence. Ang essence ng kanyang pamumuhay ay reality. Ang definition ng pamumuhay ng Panginoon ay reality. At ito ay isang essence. This means that the essence of the life of Jesus is reality. We have learned Christ as the reality is in Jesus. Amen. So ngayon madali natin maintindihan. Lahat ng bagay sa buhay natin, nagiging reality siya. Nagiging reality siya kung siya ay si Jesus mismo. Pero maski yung mga bagay na ginagawa mo, parehong-pareho ng ginagawa ng Panginoon. Hindi reality yan. Kasi hindi naman si Jesus yan. Ginagaya mo lang. Umaarte ka lang na para kang si Jesus. Pero walang realidad. No. Ang pwede lang maging realidad, ang pamumuhay mo, kung kaisa mo siya. Kung siya ang ibinubuhay mo. Kung siya mismo ang pamamaraan mo. Yan, reality yan. Oh, Panginoong Jesus. At higit sa lahat, dapat may karanasan ka ng liwanag. Pag umabot ka dyan, hindi lang kaisa mong Panginoon, mai-express pa siya sa iyo bilang liwanag. Wow! Ang taas ng pamumuhay mo. So, hindi natin ginagaya ang Panginoon ng panlabas. Ano ba ang kanya sinasabi? Sabihin ko rin. Siya ba siya natutulog? Doon din ako matulog. Oh. Yung asawa ko manganganak, saan ba pinanganak ang Panginoon? Sa sabsaban, dadaling ko siya sa sabsaban. Hindi ko siya dadalhin sa maternity. Gagayahin ko si Jesus. Ano yan? So, the reality is in Jesus. At si Jesus ngayon ay ang Espiritong nagbibigay buhay. No, dahil siya ay Espiritu, pwede natin siya makaisa. Pwede tayo mapuspos.
Pwede tayong gumawa na kasama siya. Pwede natin siya maging pamamaraan. No? Sapagkat tayo ay naisilang na muli, meron tayong buhay. Meron tayong kalikasan. No? At ang Espiritu ay laging laan. So yung direksyon ng buhay natin ay ito. No? Reality na walang iba kundi ang Panginoon ngayon. No? At siya ngayon ang Espiritu. So, yan ang ating pamumuhay. Amen. So the Gentiles walk in the vanity of their mind. But we believers live a life as the reality is in Jesus. When the Lord Jesus was living on earth, He never walked in vanity. Rather, He always walked in reality, in truth. That is in the shining of the divine light. This means that the Lord Jesus lived and walked in the expression of God. We have learned Christ according to this very reality that is in Jesus. So ito yung learning na tinatawag. Ang Panginoon, dahil nabuhay siya, okay, lumakad siya kay Jesus, ay sa Ama. Hindi siya katulad ng mga Gentile. So binanggit dito ang pamumuhay ng Gentile ay pamumuhay ng vanity of their minds. So pwede ko sabihin, ganyan tayo noon. Bago tayo naisilang na muli, ang direksyon natin ay direksyon ng ating utak, kaisipan. Diba? Anong pinamumuhay mo bago mo natanggap ang Panginoon? Ang kaisipan. Yan ang leading part ng ating pamumuhay. Kasi yan ang leading part ng ating soul. Kaisipan. Diba? Ano yung gusto natin? Yun ang ginagawa natin. Ayon sa kaisipan natin. So iniisip mo diyan ka magtatagumpay, yan ang daan na tatahakin. Iniisip mo diyan ka masaya, diyan ang punta mo. Ang kaisipan ang nagli-lead sa atin. Pero ang kaisipan natin, sinabi, ay vanity of the mind. Ibig sabihin, ang direksyon niya ay walang kabuluhan. Kaya ang pamumuhay ng isang tao na walang buhay ni Kristo ay walang kabuluhan. Dahil walang realidad. Ang Panginoon, hindi siya lumakad. No? Bagamat ang Panginoon ay malinis. Ang kanyang kaisipan bilang isang tao ay walang kasalanan, walang nature ng sin. Sumabuti lahat ng bagay sa kanya. Pero hindi pa rin niya ginawa na mabuhay sa kanyang kaisipan. Kundi pinili niyang mabuhay kasama ang Diyos upang ang Diyos ay maihayag. No? Kapag ang Panginoon nandito sa lupa noon, pagdating niya sa isang lugar, hindi siya mag-iisip. Hindi niya sasabihin, ano kaya sasabihin ko sa mga tao? Isipin ko, ano kaya mabuting ituro sa kanila? Hindi. Kundi ang kalooban ng Diyos, ang kanyang ginagawa sa pagsasalita, sa kanyang pagkilos, sa kanyang ugali, sa kanyang pagpapasya, lahat ito ay kalooban ng Diyos at isang kahayagan ng Ama. Kaya naalala ko sa Biblia, sa Old Testament, may binili ng Diyos. Sabi niya, pag nakarating kayo sa isang lugar, huwag niyong gawin ang iniisip niyong mabuti o mas mabuti. Ang ibig sabihin, huwag niyong gawin na ano ang mabuti. Yun ang gagawin natin. Hindi. Oo. So, yun ay bilin ng Diyos. Huwag kayong gagawa. Nang ibig sabihin, mag-pray muna kayo. Lumapit muna kayo sa akin. Intayin niyo yung instruction ko. So, dapat ganyan ang buhay natin. Marunong tayo mag-pray, no? Teka, hindi pa ako nag-pray. Teka, hindi ko pa naramdaman ang anointing ng Panginoon. Teka, wala pa akong liwanag tungkol dyan. Huwag magmadali. Okay lang yan. Pero sa tamang panahon, bibigay sa iyo ng Panginoon ang kanyang damdamin, ang kanyang kaisipan, ang kanyang kaluguran, ang kanyang niloloob. Makikita mo yan, mararamdaman mo. Kung ikaw ay nagsasaliksik sa kanya. So yan ang buhay natin bilang mga Diyos tao. Tayo ay mga Diyos tao, may buhay
at kalikasan ng Diyos. At ang ating direksyon, okay, ay ang maging katulad ng Panginoon, matuto sa Kanya. At ang realidad niyan ay na kay Jesus. Amen. Yan ang Kanyang pamumuhay na naging pattern sa atin. Pattern nito tayo nasa isang hulmahan. Nilagay tayo dyan at kung ano yung buhay niya, yun ang kailangan maging pamumuhay natin. Pero, hindi ito sinasagawa sa panlabas, sa outward, sa natural na buhay. Kailangan ito ay gawin natin ayon sa Espiritu. Diba? Kaya, learn. So, yung topic natin ngayon ay learning. Learning ito. Hindi siya ganun kadali. Amen. Amen. The reality of the body of Christ is the living of a God-man. Okay, of a God-man living by a group of God-redeemed people together with a God-man Christ. He used those 33 and a half years to live out the model of a God-man living. So ngayon ang binabanggit sa atin, okay, ay the reality of the body of Christ. Body ito, corporate, sama-sama. No? Kaya sabi niya rito, the living of a God-man life by a group of God-redeemed people together with the God-man Christ. So ito isang pamumuhay dapat. Okay, na marami mga God-men, sumama kayo dyan. Pamumuhay ng mga God-men, marami. Nakasama ang unang God-man na walang iba kundi si Kristo. Kapag wala siya sa grupo, hindi siya nagli-lead, hindi siya gumagawa, yan ay hindi realidad ng pamumuhay ng katawan ng Panginoon. So ang Eklesiya ay katawan ng Panginoon. No? At meron siyang realidad. Meron siyang realidad. No? At ang kanyang realidad ay ang pagsasagawa ng buhay Eklesiya na siyang katawan ni Kristo. Pwede ka nasa Eklesiya dahil nakahalo ka dyan. Kung tutusin yung Eklesiya, ibig sabihin gathering. O di humalo ako, di Eklesiya ako. Tama, Eklesiya ka. Pwede ka nasa meeting, pwede ka nasa fellowship, pwede kang nasa coordination. Pero ang tanong, nasa realidad ka ba? Nasa realidad ka. Kapag ang iyong pamumuhay ay wala ang realidad ng pamumuhay ng Panginoon, ang pinaka-esensya ng kanyang pamumuhay, out ka sa body. Physically in, pero out reality. Wala ka sa realidad. So, yan yun. So, kailangan, nandyan tayo physically. Di ba? Importante na nasa meeting ka, ang katawan mo nandiyan dyan, ang iyong kaisipan, ang iyong puwersa, ang iyong lakas nandiyan dyan. Pero dapat nandun ka sa realidad. Nang ibig sabihin, ang ibinubuhay mo, hindi ang iyong pantaong buhay, kundi ang Panginoon. Ang realidad ni Jesus ay si Jesus mismo. Kung hindi siya yan, hindi yan realidad. Ang term na realidad, mga kapatid, ginagamit natin mismo sa Panginoon. Kung wala siya, walang realidad lahat ng bagay dito sa mundo. Hungkag ang mundo kung wala si Jesus bilang Espiritu. Kaya madaling, minsan nalilito tayo, hindi natin alam. Nandun tayo sa kahungkaran dahil wala ang Panginoon sa atin. Amen. After his death and resurrection, he produced many brothers who, with him as the oldest brother, become the one great man in the universe. What is this great universal man? This is a God-man, one who is God yet man, and man yet God. First, he lived on the earth to live out a model. He definitely was a man on the earth.
So totoo naman yun. Ang Panginoon ang pinaka-greatest man who ever lived on this earth. Greatest. Wala nang mas dakila pa sa Kanya. Siya ang unang Diyos-tao na nabuhay dito sa lupa ayon sa Diyos-taong pamumuhay. So, siya ang pinaka-greatest. Oo. So, naalala ko nung nandito ang Panginoon, walang nagsasabing great siya. He was despised. In fact, crucified siya. At maging yung mga follower niya ay, ibig sabihin, hindi nirespeto ng mga tao. Wala silang credibility noong panahon na yan. Pero sa paglipas ng panahon, lipas sa mga 2,000 taon, unti-unti nakita ng mga tao ang kadakilaan ng Panginoon. Nakita nila na siya ang Savior ng mundo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang nag-iisang tinatawag na Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At sa kanyang mga accomplishment na itaas siya. Kaya walang masigit na great sa kanya. Pero, ano ang nagsanhi na maging great siya? Ang kanyang pamumuhay bilang Diyos-tao. So yan ang pinaka-conclusion ng greatness ng Panginoon na hindi mapapantayan. Nabuhay siya bilang isang Diyos-tao. Isang pamumuhay ayon sa kalooban ng Ama, kaisa ang Panginoon at hindi siya humiwalay sa Panginoon. Diba? Kaya sinasabi, ang isa sa pinaka-great na work niya ay ang crucifixion. Crucifixion. Pero hindi magiging great to kung hindi ito kalooban ng Diyos. Pinakamahirap pwede. Pero naging pinaka-great siya sapagkat siya ang pinakamahirap na work at siya ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya dito sa buong mundo, Lord, ikaw ang greatest man who ever lived on this earth. At ikaw ang aming pattern. At ikaw ang aming mold. At binigyan mo kami ng buhay at kalikasan mo upang makasabay kami sa iyo. Sapagkat kung wala tayong buhay at kalikasan, hindi tayo Diyos-tao. Paano natin makakatulad ang isang Diyos-tao kung tayo ay hindi Diyos-tao? Kaya ang capital natin ay ang buhay at kalikasan ng Diyos upang makapamuhay tayo ng katulad ng buhay ng Panginoon. Hindi ko naman sinabing kasing great tayo ng Panginoon, pero makatulad natin siya sa buhay at kalikasan. Amen. So, he definitely was a man on the earth. He hungered, he thirsted, he slept, and he even wept and was tired and weary. However, as a man, he lived not by the human life, but by the divine life within him. He lived, yet he did not live alone. He lived not by his own life, but by the divine life. Tingnan niyo ang Panginoon. Hindi naman siya nabuhay sa karangyaan na katulad ng iba. Di ba? Hindi naman siya pinanganak na mayaman. Maging sa kanyang kapanganakan, kitang-kita na ang kanyang kahirapan. Mabuhay siya bilang ordinaryong tao. Dumanas siya ng mga gutom, pagod, o panlilibak ng tao. Ang dami niya dinaanan bilang tao sa kanyang pagkatao. Pero ang taas ng kanyang pamumuhay. Ang taas ng kanyang pamumuhay. Kaya sabi, kailangan tayo matuto sa kanya. At gusto ko yung naging karakter ng Panginoon. He is meek and lowly in heart. At dahil dyan, meron siyang kapahingahan. Kapag ikaw ay hindi meek, lowly in heart, wala kang kapahingahan. Kasi mataray ka. Hindi ka meek. Mabaksik ka. Wala kang kapahingahan. Hindi ka lowly. Hindi ka mapagkumbaba. Hindi mo tinatanggap ang mga kapaligiran na binigay sa iyo ng Panginoon. Wala kang kapahingahan. Hindi ka katulad ng Panginoon. Meek and lowly in heart. Kaya merong rest
Pero paano mangyayari na katulad mong Panginoon? Kailangan makaisa mo siya sa Espiritu. Amen. Ang ganda ng kanyang life dito sa mundo. At yan ay naging realidad. At ang realidad ay nasa Espiritu. Spirit of reality. Amen. He told us clearly that he spoke and did things not by himself, but by the one who sent him. God sent him to be a man and to live a God-man life by the divine life. This kind of living issues in the universal great man that is exactly the same as he is, a man living a God-man life by the divine life. So, what is a living of the God-man? It's a living of the divine life by a God-man life. So, God-man na tayo. Huwag na kayo magduda dyan. Ano ba kayo? God-man na tayo. No? At pwede na natin i-declare na tayo ay mga God-men. Oo. Gusto mo, sabihin mo, I am God. O dugtong mo, in life and in nature, but not in the Godhead. As dahil God-man ka, pwede ka mabuhay ng katulad ng pamumuhay ng Panginoon. At sinasabi niya, yung pamumuhay niya, ibig sabihin, magaang lang, hindi siya mabigat. No? Ang dahilan, dahil lowly. Okay, meek and lowly siya sa kanyang pamumuhay. Gayahin natin yan. Paano? Huwag mong i-meek yung sarili mo, hindi ka meek. Huwag mong i-lowly yung sarili mo, hindi ka lowly. Kailangan kunin natin siya bilang ating pamumuhay. Makaisa natin siya. No? At ito ang pinakamataas na uring pamumuhay sa mundo ngayon. Ang pamumuhay ng Diyos-tao. Amen. He lived on earth as a man. He did not live by his human life. Rather, he lived by God as his life. So, anong living niya? By God as his life. Ang pamumuhay niya ay ang Diyos bilang kanyang buhay. Amen. During his 33 and a half years on earth, every day he lived a life of God, a life in which he rejected and denied himself. This kind of life is a life lived under the cross by the resurrection life. So napako siya sa krus. Pero bago siya napako sa krus, nabuhay na siya sa isang pamumuhay na napako sa krus. Na ang ibig sabihin, ang kanyang humanity, palagi niyang crucify. Yan ay ang pamumuhay sa krus. At sa muling nabuhay na pamumuhay. Kasi kung nasa krus ka lang, hindi ka mabubuhay. Kailangan mula sa krus, mabuhay ka bilang nabuhay na muli. Amen. So ito yung mga bagay na kailangan matutuhan natin. Salamat, Panginoon. Ginawa mo kami mga Diyos-tao. Kami mga naisilang na muli, nagkaroon ng buhay at kalikasan ng Diyos. At mula dito, Panginoon, nais namin pumasok sa isang pamumuhay na ikaw ang realidad sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa iyo sa lahat ng aspekto ng aming buhay. Huwag kami mabuhay sa natural na buhay. Kundi bumaling kami sa iyo, makiisa kami sa iyo, at ikaw ang aming maging pamumuhay. At ito ay gawin namin sa pamamagitan ng pagkain sa iyo, pagpapalakas mula sa iyo. Salamat sa mga lesson na ito. Amen.